Tumakas pa ang panawagan na imbestigahan ang pag-invest ng GSIS sa online gambling platform DigiPlus. Ang pinagbilhan daw kasi ng shares, isang kongresista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ano pa yung DigiPlus? Tuloy-tuloy pa rin eh. Nakaka-nervyos, andyan pa rin yung... Nababahala na si Senador Amy Marcos sa patuloy pa ring investment sa pera ng mga manggagawa ng gobyerno mula sa GSIS sa paluging online gambling sa DigiPlus Interactive Corporation. July 31 nang ihain ng Senadora ang Senate Resolution No. 39 para maimbestigahan ang pagsusugal ng GSIS sa pera ng mga taga-gobyerno sa DigiPlus. Nakasaad sa resolusyon na sa pagitan ng June 13 hanggang June 16, bumili umano ang GSIS ng shares sa DigiPlus na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong piso gamit ang GSIS contribution ng mga empleyado ng gobyerno. Binilian niya ito ng GSIS sa halagang 65 pesos and 30 centavos bawat share noong June. Pero bumagsakan niya sa 13.68 pesos ang pinakamababang halaga noong July. Ang liwaliwanag ng GSIS charter na kinakailangan yung sobrang konserbatibo, yung nagbibigay ng dividendo, yung may track record, tapos may approval pa ng board. Ang dami-daming proseso. Paano nakalusot to? Parang may mali siya kasi china-chop-chop pa yung investment para hindi na kailangan na dumaan sa kung ano-ano. Suportado ni Senador Win Gatchalian ang investigasyon, lalo't perang pinaghirapan ng mga taga-gobyerno kabilang ang kontribusyon ng mga guro, pulis, sundalo at mga healthcare worker ang isinugal ng GSIS. Gusto ring malinawan ni Senador Amy ang mga natanggap niyang ulat na taong gobyerno rin ang pinagbilhan ng GSIS ng shares sa DigiPlus. Balitang ganon, alam naman natin yon at maraming chismis. Tignan natin. Tinanong mo, sabi si Congressman Albi daw at binabalita ng asawa. Batay sa regulatory disclosures, abot sa higit 19.2 million shares ni Congressman Albi Benitez ang kanyang ini-offload sa DigiPlus noong June 13 at June 16, 2025 at nagkakahalaga ito ng hanggang sa 63 pesos bawat share. Sa kaparehong petsang yan, bumili ng shares ang GSIS batay sa resolusyon ni Senator Amy. Sa isang pahayag, inamin ng GSIS ang pag-i-invest sa DigiPlus. Pero tiniyak nito sa GSIS members na nananatiling malakas at secured ang pera ng mga taga-gobyerno at tumaas pa ng 31% ang net operating income ng higit 1.88 trillion pesos na assets ng ahensya ikumpara noong nakaraang taon. Siniguro din ng GSIS na bukas sila sa anumang investigasyong isasagawa kaugnay ng investment nito sa DigiPlus. July 11 nang patawan ng Ombudsman ng preventive suspension si GSIS President and General Manager Jose Arnolfo Veloso at 6 na iba pang matataas na opisyal dahil naman sa pinasok na 1.45 billion pesos na investment sa Alter Energy Holding Corporation. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.